Gusto ka nilang makausap, tol, pero ipapaalam namin agad ang huling resulta. Nakakita ng bangkay ng babaeng walang ulo ang mga mangangasong naka-blaze orange. Hindi ko alam kung peke o dami pero nakita ko ang buhok at katawan. Ang nakakakilabot na natuklasan ay nagdulot ng isang investigasyon sa pagpatay at pag-aresto sa isang lalaki para sa pagpatay sa kanyang asawa. Bilang isa malisyosong pagpatay guilty. Tatalakayin ko ang pagpatay kay Mindy Casotes simula ng investigasyon at kasalukuyang kinaroroonan ng kanyang asawa. Ako si Jeanette Levy at ito ang Crime Fix. Alam mo ba, Morgan ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika dahil palagi nilang ipinaglalaban at kadalasang napapanalunan ang kaso ng kanilang mga kliyente. May mahigit 1,000 abogado ang firm na nakabawi ng 25 bilyon mula sa 500,000 kliyente sa nakaraang buwan. May kliyente sa Florida na nakakuha ng 12 milyon kahit 350,000 lang ang alok ng insurance company. Sa Pennsylvania, may kliyenteng nanalo ng 26 na milyon. Iyon ay 40 beses na mas mataas kaysa sa alok ng insurer. Ginagawang madali ni Morgan na ipaglaban ang nararapat para sa iyo. Pwede ka pang magsimula ng claim gamit ang iyong cellphone. Kaya kung ikaw ay nasugatan, pwede kang magsimula ng claim sa forthepeople.com/crimefix. I-click ang link sa ibaba or i-scan ang QR code na nakikita mo dyan sa iyong screen. Mahal si Mindy Casotes ng kanyang pamilya. Noong Mayo 2023 nalaman nilang pinatay siya at inaresto si Nicholas Casotes, ang kanyang asawa at kinasuhan ng pagpatay. Nakita ng mga mangangaso ang ulong kulang na katawan ni Mindy halos 6 na buwan na ang nakalipas. Noong Disyembre 2, 2022, isang grupo ng mga lalaking nangangaso ng usa ang nakadiskubre ng nakakatakot na tagpo sa Liberty County, Georgia. Isang katawan ng babae na walang ulo. Gusto ka nilang makausap, pare, pero ipapaalam namin ang resulta. Salamat, mag-iingat kayo. Opo, sir! Siyam na raan, 39 Central si Jenny ito. Ilayo mo siya. Atras ako, hey, pero gusto mo bang dumiretso dito, pare, at atras ako para makadaan ka? Sige. Sige, Timbo. Guys, going this way or that way? Dito ka dumaan. Appreciate it, Yes, sir, buddy. Oh, sige, itayo mo na. Simulan sa isang puno, tapos lampasan mo. Siguro mga 20 yarda, tapos bumalik ka dito sa direksyong to. Mag-ingat kayo. Salamat, pare. Noong panahong iyon, naitala ng mga body-worn camera sa Riceboro, Georgia, sa loob ng hunting club ang video na ito. Alam ng mga deputy na may hinahawakang krimen. Uy, Martin, kung ako sa'yo, dito mo na dalhin. Gusto ko, dalhin mo ng diretso papunta rito. Para medyo pa diagonal at hindi mo na kailangang bumaba sa kanal o kung saan pa. Sinusubukan kong iwasan ng tumawid. Oo, itali mo lang dyan tapos saka na natin ayusin sa patrol car ko. Gusto ko kasi na maayos pa rin ang mga puno para sigurado lang. Inaalagaan mo siya. Pare, pakinggan mo. Sabi ni Martin ayaw na niyang bumalik dyan sa inyo. Oh, itali mo dito, Martin. Ay, leche.
Kahit ano. Ngayon, mabigat talaga ang sitwasyon na to. May babaeng patay at nawawala ang ulo niya at may mga parte ng katawan na nagkalat. Walang duda, investigasyon ito ng pagpatay. Dumating ang detective para kunan ng eksena ng litrato. Martin, bibigyan ka namin ng klase kung paano maglagay ng crime scene tape. Bibigyan ka namin ng klase, huwag kang mag-alala. Magaling siya. Paano nyo ito nahanap? Nandito sila sa likod, kakapatay lang ng usa sa lugar na ito. At siguro oo, nakuha nila yung usa habang nandito sila, alam mo yun, kinukuha yung usa. Malinaw naman, napatingin sila at nakita ito. Kukuha muna ako ng litrato bago mawala ang liwanag ko. Sige. Ayos ka na, alis na ako. Oo, nakuha mo na. Dadaling ko sila sa dulo ng kalsada, gusto niya yan. Sige, salamat. Ayos lang yan. Sige, sandali lang, ipapasok mo ang kotse mo sa loob. Ayos lang. Oo, ayos lang. Salamat, Mark. Sige. Salamat, Martin. Magiging ganito ito. Medyo kakaiba itong pakinggan pero alam kong madalas silang mag-shoot doon sa ibaba. Sa tingin ko, peke lang ito. Mukhang may mga bakas ng hayop sa paligid nito. Hindi ko alam kung peke o dummy pero nakikita ko ang buhok at balahibo ng katawan. Hindi po, sir. Oo, nang nakita ko yung balahibo ng katawan, parang babae talaga. Ganon din ang itsura at paraan ng pagkakahuli. Totoong-totoo ang katawan kaya nagpasya ang mga deputy ng Liberty County Sheriff na kailangan nila ng dagdag na tulong. Tawagin ulit lahat ng nandito at papuntahin sila rito. Kukuha ako ng pahayag mula sa kanya at kakausapin ko siya mamaya. At pagkatapos ay aatras tayo dito. Palayo. Mula rito. Lugar, anong tatawagin nyo sa GBI? Sasabihin ko oo kasi hindi ko alam kung nawawala ang ulo dahil sa galaw ng hayop. Oo, o kung nawala na talaga ito. Kailangan ng DNA para makilala. Oo, kukuha ako ng fingerprint at pupunta sila sa pangangaso. Club dito sa ibaba. Hoy! Isipin mo yon, gusto nilang sagutin. Si Danny ay talagang abala. Tigilan mo na ang pagtawag. Tinatry ko naman. Abalang tao, grabe. Oh. May mga ipinapanganak bang tao na may sakit sa pag-iisip? Pero sinadya nilang pugutan ng ulo. 9,636.6. Uy, puntahan mo si puting truck at papabalikin mo sila. Lahat ng mga nandun sa mga truck na yon na nangangaso, papuntahin mo silang lahat pabalik, pakiusap. Uy pare, si detective, pwede ba kayong bumalik dito agad? Kakakita ko lang sa inyo na dumaan. Dumaan, nasa taas kami sa clubhouse pero kung kailangan mo kami, Kailangan mo kaming lahat bumaba dyan. Opo sir, kakausapin niya kayo saglit tapos pupunta na siya sa Tampol. Salamat pare. sasabihin ko agad kung may interesado sa pamilya ko, ayos ba? Sige, paalam. Sige, babalik na sila. Hindi ko kailangan lahat, meron na ako. Kung wala silang form, dapat meron ako sa truck. Pero kung ito ang sasakyan mo, Yeah. gusto mong iparada ang sasakyan mo sa tabi ng akin para madali kang makalabas. Wala nang babalik dito, tama? Wala. Sige, iniisip ko lang kung may iba kang tawag or mangyari pa kasi tatagal ito. Oo, tama. Kaya panatilihin mo lang ang batas sa crime scene at ipagpapaliban natin ito. Sige, ngayon, gusto mo bang dalhin ang kotse mo dito o hindi? Iiwan ko na lang ang kotse ko. Gusto mo ring ipalipat ang kotse ko? Iniisip ko lang paano ka makakaalis kung kailangan mo. Oo, alisin ko na yung crime scene tape. Akyat na rin siguro ako. Natumba. Samantala, ang mga mangangaso ay nasa dulo ng kalsada, kausap ang isa pang deputy upang ilarawan ang kanilang natagpuan at paano nila ito nakita. Uy, alam nyo ba ang higit pa tungkol sa kwento? Ilang taon ka na ngayon? Salamat sa pagpunta. Depende na yan sa mga detective. Gumaling na ako. Ibig kong sabihin, nandito kami bawat linggo para sa... Ang mga gate din. Kasambahay ako sa Victory Manor Mobile Home Park.
Sino ang may susi ng gate? Pupunta kami sa Wells Road, papunta kami sa Cowart Road lot, 26 lot, 26. Sinusubukan naming ilock sila. Pero may ilan sa mga susi nila na naiwang nagkalat. Oo. Mga tagapagtala. Hindi mo pwede. Oo, sige. Malaya para sa lahat. Ipinakita namin at sinubukan silang ikulong tuwing linggo ng umaga. Yung mga natitira, sabay-sabay silang nilalak pa uwi. Linggo ng umaga pero Babalik din kami agad. Yeah. Sige. Dave, gusto ko lang malaman, pwede ba tayong patuloy na humila ng kawit? Ayokong may ibang gumawa nito. Sabi mo, pwede ba natin gawin ano ngayon na? Huwag isama ang pangalan ng hunting club. Oo nga, hindi natin isasama yun doon. Hindi ko gagawin yan sa inyo, pare. Makinig ka, ito ang gusto niyang ipagawa. Parang voluntaryong pahayag lang na nagsasabing, nandito ako noon at ito ang nakita ko. Gawin lang, pangalan, petsa, oras sa itaas, tapos na, pwede nang umalis. Hinihiling sa mga mangangaso na magsulat ng mga pahayag. Habang binabanggit nila ito. Ano ang ginawa ko? Pagdating namin sa lugar, sinusubukan naming alamin ang lahat, ayusin ang crime scene, kausapin sila, tapusin agad, at lahat gusto tawagan mo sila. Parang, hindi, maghintay lang kayo, bumaba na lang kayo. Hayaan kitang tingnan lahat ng mga ito. Sige, sandali lang. Sige, kaya gusto mo nahulog ito sa ilalim para sa akin. Ngayon ang pangalawang beses ay 527. Oh. Ako ang saksi dito. Ginawa mo lang ang dapat mo. Isang bulang kamiseta. Yan ay beer and in. Opo, sir. Oy, oy. Lalaban natin ito. Nangangaso ako ron at may nabaril na usa. Habang kinukuha ko, napansin ko rin na tila may patay na baboy ramo. It's isang pahina. Wala akong salamin. Kailangan ko na lang makinig. Mga palatandaan ng datos. Para sa mga gulong na malayo. Maaari mo ba Patayin ang peking. tuwing Biyernes, Sabado hanggang Linggo ng umaga. Sekretaryo, maaari mo bang ilabas? pumapasok kami tuwing Huwebes ng hapon? Kung hindi pa kayo nakapunta sa drill lab, kasama sila. Kakapasok lang niya. Uy, sir. Kaya ang gagawin ko ay magsusulat lang ako ng isang pahayag, ilalagay ko lang ang oras, lugar, at dito sa ibaba ilalagay ko lang ito. Hindi siya nandun sa baba ngayon, kakarating lang niya dito. Oo, papunta kami sa clubhouse at dito kami nangangaso sa Egypt. Ah, sige, hindi pa siya nakarating dito. Sige, hindi pa niya nakita yun. Gusto ko siyang makita. Hindi ko alam kung sino, wala akong ulo. Wala na ang ulo. Wala na. Pero may ipinakita itong kakaiba. Kung isang linggo na wala akong kilala, Kayo, hindi ko kaya, di ko maisip na may nakakakilala sa taong ito. Kaya sa puntong ito, nandyan pa rin ang mga pulis sa lugar, kinukuha pa ang mga pahayag, nasa kanal pa rin ang bangkay. Habang dumidilim, alam ng pulis na kaunti na lang ang oras para maghanap ng ebidensyang naiwan, kaya agad silang nagsiyasat sa paligid ng posibleng konektado. At hindi kalayuan mula sa pasukan ng ari-arian, may napansin pa silang isa pang bagay sa lupa. 46. Magaling.
Uy, nandito yan sa amin, malapit sa gate. May magaling na rapper sa truck namin. Maghintay ka lang. Kung kailangan pwede niyang itulak palabas, ama. Malapit ka pa ba sa pasukan dito? Oh, Ginoo. Down here at the entrance. Kung kailangan mong ilayo pa ang crime scene tape, pwede mo itong ilayo. Hindi pa. Hindi ito bigla ang pagbabago. Kumpirmasyon lang ng iniisip ng mga deputy. Isang katawan na pira-piraso, malilinis ang hiwa at natagpo ang kutsilyo malapit sa tanging daan papasok o palabas. Wala pang nagsasabing ito ang ginamit na sandata, pero sapat na ito para baguhin agad ang paghawak sa eksena. Mula ngayon, mas lalawak ang sakop ng lahat. Nang matukoy ang kutsilyo, inilipat ng mga deputy ang perimeter mula kalsada papunta sa linya ng puno hanggang hangganan ng ari-arian. Ang prioridad ay selyuhan at protektahan ang anumang maaring maging ebidensya. Habang ginagawa nila iyon, dumating ang detective para makita ang situation at ang nakita niya ay nagpapatunay ng bangungot. Ito ay isang bagay na mas malupit at planado. Araw ng pasasalamat. Oo. Totoo ito. Sobrang totoo. At mukhang naputol ang mga binti at iba pang bahagi. 6-3-6. Hindi, okay naman ang gawa. Naipasa nyo ba ang tape lampas sa bagay na yon? Ayos ka lang? Kumusta ang kanto? Naghintay sila sa akin na dumating dito pero ayos lang yon. Ibig kong sabihin hindi lang naman yon ang mahalaga. Ang tanging nawawala lang sa atin ay ilaw. Sige, may dala akong maraming litrato pero dito sa may mga binti parang may hiwa ang balat at mukhang malinis ang pagkakahiwa. Maayos ang pagkakaputol. Narito ang mga ngaso na nakakita, nakabaril sila ng usa sa kanal sa kabila ng kalsada at nilalagay na sa sasakyan. May tumingin at nagsabi, ay Diyos ko. Kontakin mo na ang puneraryo. Oo, kailangan ko. Kinukuha nila yung mga pahayag nila gamit ang body cam. At isinusulat nila, gumagawa sila ng mga nakasulat na pahayag para sa akin. Sige pare, salamat. Narinig mo ang sabi ng detective, malinis ang hiwa na parang matalim na talim gaya ng nakita sa gilid ng mga puno. Pinag-ugnay ng detective ang kwento ng mga ngaso. Kinuha nila ang usa nang mapansin ng isa sa kanila ang akala niyang patay na baboy ramo sa kalsada. Isang sandali iyon ng malas. Pero ngayon, kailangang makilala ng mga investigador ang babaeng ito. Siya ba ay may marka o na fingerprint na? Sige, makukuha ko ang fingerprint sa kanan. Nasa kanal siya ngayon. Pakiusap, lihim lang ito at para lang sa mga autoridad. Sige. Wala namang kahit ano. Kung tumawag siya kaninang umaga, hindi siya yon. Siguro mga 5 araw na ito sa pinakamababa. Pwedeng mas kaunti o marami, depende sa lamig at klase ng tubig. 5 araw maaaring mas mahaba pa. Kaya nagsimulang bumuo ng teorya ang mga investigador kung ano ang nangyari sa babae. May marka sa kutsilyo sa ibaba, ayokong hawakan, gusto ko lang siguraduhin. Hindi pa ako bumaba doon. Sinabi ko lang sa kanila na ilayo ang tape. Ayos lang yan para masakop yon. Para mapalibutan ng O. Tama, para malibutan ng kutsilyo yon. Kung siya nga, ang teorya ko ay kung siya nga hiwa. Maaring ginawa nila ito sa lekont at itinapon ang katawan doon. May malalaking kanal at maliit na tubigang tirahan ng mga ibon. Kung ginawa nila ito 5 o 7 araw na ang nakalipas, malamang puno na ang kanal. Sa ngayon, mukhang isang puting babae ito. Ngayon, pwede ko nang magbigay ng dagdag detalye dahil kay Hepe.
Oh, Oh, ayos lang. Pero tanungin ko muna si Frost, hepe. Wala na ang ulo nito at wala na rin ang mga paa nito. may aktibidad ng hayop pero ito ay Hindi mukhang may aktibidad ng hayop, pero hindi mukhang iyon ang alam mo na pinutol ang ulo at mga paa at iba pa. mukhang malinis ang pagkakahiwa ng balat. Tingnan mo, parang malinis ang pagkakaiwa ng balat, sabi niya. At saka, habang nandun sila sa taas na kumukuha ng pahayag mula sa mga tao sa unahan ng kalsada, kung saan naroon ng hunting club, may natagpuan silang kutsilyo. Hindi rin sigurado kung may kinalaman ito dito or wala. Pero naglagay na kami ng crime scene tape para maisama rin natin ito bilang ebidensya. Kaya Jack, inabisuhan ni Detective Frost ang kanyang supervisor at sinusubukan niyang ipatawag ang GBI. Di ako sure kung nagawa na niya, tatanungin ko muna siya. Gusto niyang maghintay bago pumunta sa lugar ng insidente. Meron kang fingerprint machine, di ba? Pwede nila, kaya ang kanto. Sige, ganito yon. Kaya kung wala sa kanto, alam kong meron tayong Richmond, hills. ang makina ng fingerprint rin. Sila isang live scan. Pero ang kailangan mong gawin ay igulong ang mga daliri. Oo. Meron kaming post-mortem kit na may matigas na metal na panlikod para hawakan ng daliri habang iniikot para iwas pagdulas ng balat. Pero alam mo, ito ay isang bagay na kapag nakuha na ang katawan, gugustuhin mong maghanap ng mga bakas. At buti na lang hindi umuulan o kung anuman pero marami kang makikitang aktibidad ng mga hayop sa paligid nito. Pero alam mo, hindi mo na mababalikan o makukuha ang hindi mo nakuha. Bumalik ka na, tama ka. Mas mabuting tawagan ang GBI dahil sila lang ang pwedeng magdala o pumunta rito. Pwede nilang ilagay lahat ng mga maliit nilang ilaw na dala nila. Habang lalo pang dumidilim, kinukuha ng mga deputy ang formal na pahayag mula sa bawat mga ngaso sa lugar at binabasa ng isang deputy ang salaysay ng isang lalaki, kinukumpirma ang nakakatakot na natuklasan. Sa sarili niyang mga salita, Dalawang kasamahan ang nagsabing nakita nila ang kariton. Babalik kami agad. Nagpasya kaming tingnan ito. At tingnan ang eksena bandang alas 5 ng hapon at ginawa namin yun at nakita namin ang isang bagong bangkay. Gagawin ko lang parang... Sabi niya, may 2 miyembro ng club na nakakita ng bangkay. Nagpasya kaming tingnan ang lugar bandang alas 5. Ginawa namin at nakita namin ang isang hubad na bangkay. Babae, napugutan ng ulo. Sige. Sino pa yung isang ginong sumama sa'yo? Jerry Powell ba o Gerald? Oo, hawak ko muna ito ngayon. Pero kung maaari, kailangan ko lang na sundan mo ito sa taas. At saka isang pahayag din ng mga nakita o naobserbahan mo. Sige. natagalan pero kinilala ng FBI na kay Mindy Cosotes ang mga labi na natagpuan sa gubat noong Mayo 2023. Kinabukasan, inaresto si Nicholas Cosotes sa Pennsylvania at kinasuhan ng mabibigat na krimen, kabilang ang malice murder. Sumulat ang pamilya ni Mindy sa GoFundMe. Nalaman lang namin isang linggo na ang nakalipas kahapon na si Mindy Bain, anak, kapatid, tiyahin, pamangkin, at kaibigan ni Cosotes ay malupit na pinatay. Mahigit 5 buwan siyang hindi nakilala bilang Jane Doe. Sa tulong ng FBI, Liberty County Sheriff's Office at iba pa, walang tigil na nagtrabaho ang Georgia Bureau of Investigations sa kaso at natukoy ang kanyang mga labi noong nakaraang linggo. Ang kanyang asawa, si Nick Cosotes, ay naaresto sa Pennsylvania dahil sa pagpatay sa kanya at malapit nang ibalik sa Georgia upang harapin ang kasong ito. Handa nang ilabas ng opisina ng coroner ang kanyang katawan. Ngunit sinabi sa amin na kailangan munang may funeral home na makialam at may iba pang mga komplikasyon tungkol dito. Sigurado kami na si Mindy ay nasa langit na. Salamat sa inyong panalangin, magagandang salita, alaala at larawan. Mindy, magpahinga ka na, hindi ka namin malilimutan. Nagsimula ang paglilitis kay Cosotes noong tag-init 2025. Ang tagapagtanggol niyang si Jim McIntyre ay matagal nang sumusubaybay sa kanya at kay Mindy. Kaya kinailangan nilang lumipat-lipat at siya ang totoong pumatay. Ayon sa taga-usig, tumanggi si Cosotes magbayad ng 15 milyong settlement sa diborsyo ng kanyang unang asawa. Dating Navy JAG officer si Nicholas Cosotes ngunit hindi niya ipinagtanggol ang sarili. May isang mangangaso na tumestigo sa paglilitis.
Kilala mo ba ang litratong ito na naipresenta na bilang ebidensya? Oo. Sir, nakalagay dito, Exhibit 21, ano yon? Yan ang katawan na nahanap namin sa kanal. At ano ang ginawa mo pagkatapos mong matuklasan ito? Nanatili ako ron hanggang dumating ang mga pulis at nang dumating sila, inihatid nila ako sa dulo ng kalsada para tanungin ako pagkatapos. Hinawakan mo ba ang katawan? Hindi po, sir. Meron bang kahit sino sa iyong harapan na humawak sa katawan? Hindi po, sir. At nanatili ka ron hanggang dumating ang mga pulis? Opo, sir. Bumagsak ang depensa ni Cosotes at hindi pinaniwalaan ng hurado. Guilty sa unang bilang ng malice murder. Guilty sa ikalawang bilang ng felony murder. Guilty sa ikatlong bilang ng aggravated assault. Guilty sa ikaapat na bilang ng pagtatago ng pagkamatay ng iba. Ikalimang bilang, pagmamay-ari ng kutsilyo habang isinasagawa ang isang felony. Guilty sa ika-6 na bilang. Pagmamay-ari ng kasangkapan para sa paggawa ng krimen. Guilty sa ika-7 bilang. Pagmamay-ari ng kasangkapan para sa paggawa ng krimen. Guilty sa ika-8 bilang. Pagmamay-ari ng mga kasangkapan para sa paggawa ng krimen. Guilty sa ika-9 na bilang. Pagmamay-ari ng kasangkapan para sa paggawa ng krimen. Guilty sa ika-10 bilang. Pagmamay-ari ng mga kasangkapan para sa paggawa ng krimen. Guilty sa ika-11 bilang. Pagtanggal ng mga bahagi ng katawan mula sa pinangyarihan ng kamatayan. Guilty sa ika-12 bilang. Pakikialam sa ebidensya. Guilty. Sa ika-14 na araw ng Agosto, 2025, Si Nicholas Cosotes ay hinatulan ng habambuhay na kulong ng walang parol dahil sa pagpatay kay Mindy. At dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Jeanette Levy. Salamat sa pagsama. Hanggang sa muli.